Okay. So kanan siya, so that is Ruth chapter 1 verse 6 to. Ibig sabihin, kung imo na sa detail ang story, dili jud ka mo emphasis, mo hatag og emphasis. Ang tawag na to ana, that is the general idea of the sin. God is justice. Kung gusto nimo na siya i-itemize, anong justice na Ginoo, He will execute discipline. He will execute judgment. Tama to. Tong outline dito kaniha, mao na siya. Pero ang imo nga sa ito, forgiving. Ngano si God is a forgiving God. Kaya mo execute sa ugwat. Okay, blessing. Mo execute sa ingani. Mercy. So mao na siya ang niya. Kita to? So mo fit in sa muhaog sa dito. Okay. Sige. So unya ta mo derive og moral kasi secondary. So dili lang sa tapirmente. Okay, kisa reporter sa grupo. Kisa reporter sa grupo. Okay, si Rose daw. Sige, Fights. Dili, Rose. Lindi. Okay, sige, Fights. Tabang mo. Gati Rose! Go, mama. Okay. Yan sa kanina chapter 2. So niabot naman to sila sa napagaw di ba? Ako ay napagaw di ako. So niabot naman to sila dito no, sa kanina sa Moab. Onya. Pagabot nila dito. Lingon na yan si Bethlehem. Pagabot nila dito, lingon na yan si kanang naay kuan, kanang naay Ruth nga manghagdaw siya. Manghagdaw. Kunya kuan dito si kanang naay kuan ba? Si Naomi. Marag tigpasagad pastor. Ay, dapat mag-ingon ni kuan nga maghagdaw ko. Maghagdaw siya. Wabay ang makaila si wabay na ilhan. Okay, tanawan ninyo observation na ito yung observation. Actually, si Ruth is a what? Dili siya taga dito. Dili niya familiar ang lugar. Tapos, nagsulti siya nga manghagdaw. Ang problema, giyon sa Naomi. Tingnan nga, lakaw. Lakaw, wala niya giubanan. Yan po ba yung anak? Ibili din Lakaw anak. Ipasagdan ra. Okay, Lakaw. kinasagdan. Tandaan ako dili siya taga dito. Dili familiar. Kung usap pa ang problema, ano yung minaw? Si Ruth is unsa sa klaseng babae. Asa gikan? Moab. She is a foreigner. Oh. Tapos, kung foreigner ka, especially dili ka Hudyo, kung adto ka sa lugar nga ikaw mo mabitan ka sa pagan nation, nga makakabalo nga delikado na. Oh, delikado si Pastor. Oh, delikado siya. Sige, So, boto yung observation sa una nga, si Naomi, hindi ko siya maayong pagkaugangan. Ipasagdan. Oh, yun. Dahil ganang na isa kwan dili ko sa first home naman may pangutana diha nga ano nga manghagdaw raman dili ko buti ko sa ang dinhi bitaw ko sir di ba og nay mga ni ko sa tanan pero ang una kita dinhi nga nganong tagahagdaw raman siya so moto nga sa amo ang research sa mosaic nga kuan ningon Cyclo. sa mosaic law Unsa man? dali kay kan. Ikaw nag-research ate? Yes, sir. Yes, sir. According to Mosaic law, allow for folks to come gather what is left over after the initial harvest. Okay. So, That is Leviticus. sa Leviticus 19, 9 to 10. Hmm. So, command na dyan dito sa mga landowner ba nga, kanang pasagdi lang na sila. Usay gali, yung pabilan lang, kaya aron Okay. na harvest kay Wala day question mo. So, ibig sabihin, during that time pala, naaday balaod ang Israel, dili sama sa Pilipinas, magpag-harvest, ay purot na. Sa ilaha, dili. Naa sila yung tawag na law of gleaning. Kaya ang purpose, ana, nga dili na sila hot doon o harvest, actually, ang ibili na niya, kanang na mga sa gilid, di na hot doon. Nganong binlan man? Para kay kinsa na? para sa katong mga pobre. Okay, Ang hagdawan. para sa mga pobre, na naman sila makaon. Okay, so that is what we
called the law of living. Mo na sa balikan nato kung sa inyo ganiya. Tanawan ninyo na mo day law ngay na. Ano magburi man si Naomi ana sa ilahang protection dito. Kaya kana siya harvest pag yun, kabalo siya dito, nga dito na sila magutman because nasa ibalaod of cleaning. Binlan, nakita ninyo? Nakukunik-kunik ang vlog na sa istorya. Okay. So, kanang laws ang cleaning, kung gihatag na sa balaod, gihatag na sa Ginoo nga balaod sa ila sa una, unsay significance ana, unsay ginapakita ana? Katong group living, kanang sila pala. Kanang kuha sa pastor, kanang generosity ba? Kanang Kinsa ang generous? sa Ginoo. Okay. Oh. Yes, sa Ginoo o kinsa? O sa katong landowner. Okay. So ibig sabihin di ay practice na siya kasi manggod kapakita na siya kung sundon na siya sa isa ka landowner, ibig sabihin kapakita na siya og attitude nga ang unang-una ang landowner is obedient sa law, at the same time ang landowner ang tag-iyaan na he is generous. Okay? Good. Okay, dayon. Very good. Very good. Pakpak mo din. Tapos sa sunod na mong nakita diri pastor sa verse amo na malanigi. Ang amo ra jang nakita pastor ha. So sa verse ang pangutana nga. Ningon mga ngano nga adto ra man jud, di ba si Boaz ningon nga inday ani na lang kapanghag daw. Ano tawag niya kay Ruth? Day. Dai. Oh. Sa Bisaya. Day. Sa English, daughter. Unsa significance ana? O dali lagi dai. Kung tawagon kay nga na daughter o inday, unsay magpasabot ana? Kanang doon sa kasing-kasing pastor. Kung sa significance. Sa ilaha sa una. Anak po. Anak? Polite. Ha? Polite. Polite? Murag Kasi na. polite. Murag kuan ba? Daughter. Tahod ba? Tahod. Pastor. Kisay tahod. Di ka nang Muslim pastor kay ako. Di ko. Kisay nagtawag og daughter. Si Boaz. Boaz. Oh. Gitawag niya Boaz si Ruth og daughter. So pag ingana ang conversation in Jewish culture, unsa na siya? Idawat siya sa accept ang anak. Sa lalaki siya, pag tawag na siya og daughter, unsa si Boaz? Amahan. Father. O, father, meaning to say, nana edad. Oh. Okay? So si Boaz during that time, So, tiguang na. wala tayong suting at tiguang. Ibig sabihin, Mas ang older point siya. ato, there is a big possibility nga mas Older siya. mas nakaidaran siya kaysa kay Ruth. So yung tawag niya daughter. Karon, pag buto siya daughter ana, kung sa isupin niyo ganina, that is a sign of respect, protection, because that is a relationship of a father to a daughter. So that's why mo tigina contest na ko sa inyo gahapon na ang Book of Ruth is dili siya love story. Kay never yun sa Bible, especially sa story na na-love at first sight si Ruth, si Boaz kay Ruth, because kung imong tanawon ang conversation, wala yung interest actually si Boaz. Ang interest ni Boaz sa iyaha is like a daughter. Ang among tubag diri pastor. Oh. Ang among tubag diri kay nganong atura dito for protection and safety ni Ruth. Ano man. Kay diri lagi siya kay foreigner man siya dito nga dapit. O kanang nay binuangan siya pa dito sa lain nga kuan, Nalain na field. nga lain nga field. So mo to nga ni command Okay. Kung nagkuman si Boaz, unsay ginapakita ang karakter na ni Boaz? kanang nay Protector. Verse 8. Ha? Ibig sabihin, kung giproteksyonan niya si Ruth, kung ginacare niya si Ruth, unsa ang klase nga tao si Boaz? Kung maayo sa tao, unsa sa nga tao? Kung igumaon sa Ginoo, unsay tawag? Kung nice siya, unsay tawagan na? Unsa sa nga klase nga tao? Kung may natagon siya, unsay tawag siya nga tao? generous. Kung generous siya, unsa man siya? Kung matarong siya, unsay tawagan sa matarong? Unsa matarong? Righteous. Butan, kung butan siya, unsa siya? Ha? Righteous. Okay. Mga kisa, gipay-ingles ako.
Okay, question. Nganong si Boaz righteous? Namoy, na, faith sa Ginoo. okay, aside sa faith niya sa Ginoo, ngano makasulti man tanga faith? Na-research ni si Boaz? Unsa si Boaz? Ya, anak ang ginasa niya, no? Kaya ba? Si Boaz kay a mighty man of valor or a man of position and wealth. Okay, pag musulti kang man of valor, ano yung magog pangalan? Pag musulti kang man of valor, unsa siya? Dako. Dako. Okay. Actually, si Boaz, during the time silang setting, he is one sa mga lalaki dito sa panahon niya sa una na naay taas na posisyon. Kasi he is a man of valor. Meaning to say, during his time, he is one of the most respected men in his time. Kasi napagani si study nga, actually si Boaz, kung imong tanawon, murag ang iyang level is murag level of being a Pharisee. He's a righteous man. Pag usulti ka man of valor, he is a man who always follow the law. Search na rin mo sa ask mo Sa sa AI AI. or sa katong resource? Sa resource. Katong Asa gihatag to? niya ko ano. Atong nga nung pabalo na mo to sa Katong gihatag ninyo nga ko ang pastor. Okay. Sige, next. Dira po mi nagkuha sa mo. Sige. Dayon, dito. Okay, sunod. Salamat. Ay di din katong mga apps. Di mo. Mm. Hindi pagkahuman adto, may Yokbo, si Yumi. Sino yung sige? Ayun, may Yokbo si Rob. Okay. Kanya. Ay nga. Panawa lagi. Sige na. Kanya ka na na. Ang iyahang sa part sa ilahang tradition dito sa kuha nila ha kay bowing down is their way of showing respect. Okay. So, tanawa, na love story? Wala. Kay Boaz, ang treatment niya kay Naomi, ang kay Ruth, is a daughter. Si Ruth, ang treatment niya kay Boaz is what? Nasa respect. Kasi because ang gratitude, kasi ang ipakita niya dito is nag-bow down siya. Okay, isa pa. Next, layon, dito. Wala gi Born ni Queen. hayang. Sunod. Sunod. So, aray sa mo ang conclusion pastor bila na naman nila. Idali na ninyo. Pura man nila abot na mo pastor. Okay, sige lang. Sa ato ang nakita din hini kung atong isa ito kung isa ang atong ibalik isa nila ibalik sa una ba nung katong pagbiya nila sa Bethlehem tapos katong namatay na yahang Muab. tapos namatay ang bana Hmm. o anak tapos mo to ikos niya kanang naay nahimo silang makaluloy kay byuda naman Hmm. tapos mo tong nibalik sila pagbalik nila dito so ato anak nato bitaw makita nga ang provision sa Ginoo ato makita dito provision and grace nga through the life of Boaz which is nephew of Elimelech kanang ang kon sa Ginoo ba ang provision sa Ginoo gigamit si Boaz Okay. para mapakita ang kanang naay provision sa Ginoo through Boaz Okay. tapos Nila. Sige. Ano siya pastor? Sige, Which is under siya, si Boaz was under sa clan ni Elimelech, which is ang husband ni Naomi. Okay. So, ibig sabihin, si Boaz, ipakita dito, magigamit ng si Boaz as an instrument para i-execute sa Ginoo ang iyahang provision o ang iyahang grace towards sa ilaha. That's why, mapansin ka, tanawa mo ni dagan sa istorya, ha? Foreigner siya. Wa man siya kabalo kung asa sa wadto. Tanawa ninyong grace, Lord. Ngano sa tanan nga tuan niya, ngano dito din siya nakaadto Dito si Ray still sa lupa ni Boaz. So, grasya na, dili. Grasya na, gitarget gidaan. Kinsa nang targetan? Ha? Okay. Gari sa nami last diri nga kuan pastor nga God takes ordinary events and arranges them for an extraordinary Okay, sa result. mong pasabot ana. Pag-ingana ang Ginoo unsa sigad? Sa English. I-arrange siya, makita na sa Ginoo. Unsa sigad? God takes ordinary events and arranges them
or an extraordinary result. Oh, unsa na siya pagpasabot ana? Unsa si God? Sovereign. Okay. God is sovereign. Sige. Unsa pa? Okay, sa palapatan nato. Okay. So, ibig sabihin, Ha? ang chapter 2, verse 1 to 23, it talks about the sovereignty. Prop Ano 1-6. sovereignty man si Lord? Tanawan ninyo Because God execute His what? Execute His justice. God execute His provision. God execute His care. I-provide ko siya dito. Kasi nga, tawag yung dagan sa story Actually, it doesn't mean nag-target ni Naomi. Kasi later naman na duggan ni Naomi, nabalaan ni Naomi. Na dito din siya nakadto kay Boaz, especially dito sa verse 20 down to 23. Di ba nga nasulti siya, nanong daghan ng kagbitbit, asa kagikan, asa ka nakadto. So pagtugaan ni Ruth, na nakaila niya si Boaz, dito pa ni nabalaan di ay, na dito siya adto nga lupa, ang lugar, that's why nakasulti siya nga, parinti na namo. Okay, dito pa rin nabalaan. So meaning, dito makita, gid ba? Tanawag din si Lord, Okay, una, ginapakita ang iyang justice. Pag nakasala ang tao, may sunod sa justice. Pero ginapakita po diri that God is a forgiving God. At the same time, sa pagiging forgiving sa Ginoo, ginapakita po diri ang iyang sovereignty ba? Paano nag-execute ang sovereignty? May extend sa grace. Tanawa, palangga gyapon niya ang kanyang pamilya ba? Even though nga sila nakasala. Provide Japon sa babo, ano isip ni Japon sa provision. Kasi tanawa, wala gipasagdan sila sa Ginoo ba? Si Ruth, okay, question, according sa story, gaano ka ingana gid ang Ginoo ka faithful sa pamilya ni Naomi? Sa reason. Okay, don't you see? Because of the faithfulness of Ruth. Si Naomi ang tigsalo. Sa panalangin sa Ginoo, pinaagi kay Ruth. Tanawag niyo si Ruth, tanawan ninyo iyang faithfulness sa Ginoo. Foreigner siya, pero siya nag-initiate og plan. Na dili man siya taga didto. Actually, kung imo pa na siyang palaluman pagyod, panahon sa Judges, delikado ang isa ka babayi nga mugawas sa ilang balay nga siya ra usa. Kay sa panahon sa Judges, kung imong tan-awon, ang mga tao dira wala sila'y standard sa pamalaod. Okay? Nga sila kung unsa ang tama para silang pananaw buhato na nila. So that's why sa panahon sa Judges, kung imong tan-awon, uso diha ang mga ginatawag nato nga mga abuse sa mga babae, gina-rape sila, ginaunsa sila, okay ra. Nga naman, because during that time, walay standard sa pamalaod. So, delikado. So, pero si Ruth, matawag yun mo ba, ang iyang loyalty ba? That's why, God saw, ang iyang kasing-kasing, na ingana siya, mauna siya nga tanawa ang Ginoo kung paano execute sa Ginoo yung sovereignty. Huwag giniyagi pasagdan. O dili pa ginato na sa mag-test pag yun ang karakter ni Ruth, nganong ingana man gyud ang pag siya sa Ginoo sa chapter 3. Okay, di na ko na isulti lang. Kasi sila man chapter 3 man na. O, tanawag ko ninyo dili makita nimo. Dili ang scenario is gleaning. Sa chapter 3 unsang scenario? O na po diya. So diya na po nimo ma-highlight na po nimo diya kung unsang karakter nga naa kay Ruth na po. O diya po nimo ma-highlight kung unsa na po ang kontrast sa karakter ni Naomi towards sa iyang daughter-in-law. Okay? Sige.